puso mong bukas. Sa iyong harapan. Tunay, wala kaming maililihim sa iyo, Diyos. Lahat ay batid mo, maging ang aming mga desire, ang aming mga panalangin, ang mga nasa namin sa aming mga puso na paglingkuran ka. Ang aming mga kauhawan ay nakikita mo, Diyos. Ang aming mga pangangailangan ay nakikita mo. Ang aming mga kahungkagan ay nakikita mo. Ang aming mga kailangan, O Diyos, na kailangan punan ay nakikita mo. Marami kaming pangangailangan, O Diyos. Kami taong nangangailangan, O Diyos. Sa iyo kami nangangailangan. Ikaw ang bukal ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng aming mga pangangailangan. That's why kanino kami halalapit, kanino kami mauuhaw, kanino kami dapat, hallelujah, magbukas ng aming mga puso at ibigay kung ano ang mga pangangailangan namin. Sa iyo lamang, O Diyos, na tumutugon, hallelujah, ng aming mga panalangin mula sa kailaliman, kahit gaano ito kalalim, meron pa rin tumutugon, hallelujah. From deep, call it unto the deep, hallelujah. Salamat, O Diyos, kahit gaano kalalim ang mga pangangailangan. Minsan hindi ito maintindihan ni numan. Hallelujah, ikaw lamang minsan ang nakakaintindi, O Diyos. Ikaw lamang nakakatalos ng aming mga pangangailangan. Kaya Lord, lalapit kami sa iyo, lalapit kami dahil ang Diyos namin ay laging nariyan malapit sa amin. Hallelujah. Habang siya'y malapit, amin siyang lalapitan. Hallelujah. Habang siya'y madaling panaingan, habang siya'y nakikinig sa aming mga panalangin, lalapit kami sa Kanya. Dahil sabi niya, kami humingi sa Kanya, sa Kanyang pangalan at siya'y at Kanyang ipagkakaloob anuman ang aming mga kahilingan. Purihin ang pangalan ng Panginoon na makapangyarihan. Salamat na mayroong pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. Ang pangalan na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan na kung saan
Ang lahat ng tuhod ay dapat iluhod. At lahat ng labi ay magsabi, siya lang ang Panginoon, wala nang iba. Ikaw lamang ang Diyos na buhay. Ikaw lang ang aming Panginoon. Ikaw lang aming Master. Hallelujah. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Na nakikita ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya't sa iyo kami muli lumalapit, O Diyos, sa mga sandaling ito. Patuloy ang aming puso ay aming binubuksan at pinapakumbaba sa iyong presensya. Na tunay, hallelujah, wala kaming anumang may bibigay, may patuloy, O Diyos, na may offer sa gabing ito, kundi ang pananampalataya na iyong ibinigay sa amin, ang buhay na pananampalataya. Ang buhay na ito, Diyos, na iyong binuhay mula sa mga patay. Purihin ka sa iyong mga gawa, Panginoong Diyos. Salamat muli sa pagkakataon na iyong pinagkaloob. Salamat sa gabing ito na napakainam. Sa bawat oras na iyong ipinapahiram sa amin. Salamat, O Diyos. Salamat sa kagalakan. Salamat sa mga patotoo ng tagumpay. Salamat sa mga provision. Salamat sa mga pag-iingat mo. Hallelujah! Salamat sa mga pagtugon ng mga panalangin. Purihin ka sa gabing ito, Diyos. Maraming bagay na dapat kaming ipagpasalamat sa iyo. And that's why patuloy kaming narito, lumalapit sa iyo, Diyos. Hayaan mo na huwag muling masayang ang mga pagkakataon, Panginoon. Hayaan mong lapitan ka namin ng may pananampalataya sa gabing ito. Lapitan ka namin na may pagtatapat, O Diyos. Hallelujah. Lapitan ka namin na kinikilala ka namin na ikaw nga ay Diyos na dakila at tapat sa iyong mga salita. Ang Diyos na hindi nagbabago kailanman sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Ang Diyos na hindi sinungaling sa kanyang mga salita. Siya ay tapat na Diyos na aming nakilala. Purihin ka sa gabing ito, Diyos. Patunayan mo muli na ikaw ay kasama namin sa gabing ito. Yamang ikaw ay nagsalita at nangako na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Isa, dalawa, tatlo, nag-uusap sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. We believe you are here, O God. And that's why sapat ka sa amin sa gabing ito. Panginoon, sapat-sapat ka upang muli makinig sa aming mga dalangin. Sapat-sapat ka muli upang magpala sa aming gawain. Hallelujah, sapat-sapat ka muli upang kumatagpo sa bawat may mga pangangailangan sa gabing ito. Lord, kami taong pagkailangan, marami kaming kailangan, maging sa buhay na ito, Diyos. Hallelujah, marami kaming mga kahilingan sa iyo, marami kaming mga prayer, marami kaming mga supplication sa iyo, mga paghibig, O Diyos, iyong nakikita, Panginoon, kaya nais namin samantalahin ng mga pagkakataon, hindi namin sasayangin ng mga pagkakataon, ng mga pagkakatipon, kung kami binibigyan mo ng pagkakataon, O Diyos, hallelujah, na magsama-sama sa ilalim ng iyong banal na dugo. Purihin ka sa gabing ito. I-bless mo muli, O Diyos, ang bawat isa. I-bless mo ang iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah! Na minsan pang alingaw-ngaw, O Diyos, sa bawat puso ng iyong mga anak sa gabing ito. Ayan mo na iyong sabayan ito ng iyong banal na Espiritu. Dahil walang kabuluhan ng aming gawain kung hindi mo kami sasamahan. Kung hindi ka mangungusap sa aming mga puso. Kung hindi ka, O Diyos, magkukunbik sa aming mga puso. Kung hindi ka, O Diyos, maghahatol sa aming mga lakad na mali-mali. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kakulangan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanang nagagawa na hindi namin sinasadya. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Patuloy kaming humihingi sa iyo ng habag at hawa. Ipagpatawad ang aming mga kakulangan. Ipagpatawad mo, Diyos, ang aming mga kahinaan. Kami mga mahihina lamang sa iyong harapan, pero purihin ka, O Diyos, sa tuwi-tuwi na kami lalapit sa iyo, magtatapat sa iyo. Patuloy na ihayag ang aming mga buhay sa iyo, Diyos, magpapakumbaba na aminin, wala kaming magagawa sa aming mga sarili.
Ikaw lang may magagawa. That's why, Lord, salamat na rayan ka lagi. Hallelujah, handang tumulong sa amin. Handang umabot sa aming mga pangangailangan. Salamat, Ikaw ay laging presente. Laging malapit kung kami ay patuloy, O Diyos, na umaabot sa iyo. Nariyan ka lagi. Ikaw hindi nagiging huli sa aming mga pangangailangan. Salamat, O Diyos, sinabot mo kami lagi. At patuloy, O Diyos, na kinakalinga. At patuloy na pinapatnubayan. Kaya't Lord, patnubayan mo kami sa gawain ito hanggang sa matapos. I-bless mo ang iyong mga salita. Ikaw ang magsalita muli sa gabing ito, Diyos. At patuloy na mangusap sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat o pagsamba ay aming binabalik at patuloy na taglay ang pananampalataya na ikaw ay mayroon ng linaan at patuloy kang maglalaan pa ng mga biyaya at pagpapala sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Everybody say amen. Praise God. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, praise God. Isang pinagpalang gabi sa lahat. Praise God. At tayo magbukas ng ating banal na kasulatan bago tayo maupo saglit sa Luke chapter 18, ating basahin, 1 hanggang 8. Ito'y isang parabola ng ating Panginoon tungkol sa isang judge na walang kinakatakutang Diyos at ang isang babaeng widow. So verse 1, sabi rito sa chapter 18 ng Luke. He spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in the city a judge which feared not God, neither regarded men. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. Verse 4, and he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Verse 6, and the Lord said, hear what the unjust judge said, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Amen and amen. God bless His Word. Let's say amen to the Word of God. Praise God. Tayo po ay maupo na, mga kapatid. Purihin ng Diyos sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon muli na Kanyang ibinigay sa bawat sa atin. Napakalagang pribiliyo na patuloy tayong nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Praise God na malaya at patuloy na pinapalaya ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay sa buhay na ito. At wala ang ating mahal na pastor, natuloy po sila sa Kabadbaran. So ating patuloy po siyang ipag-pray. At ang gawain doon ay patuloy natin ipag-pray. Ang mga manggagawa na pinadala ng Diyos ay ipag-pray po natin na sila ay gamitin ng Diyos na maging daluyan din ng pagpapala sa mga galing sa Manila at sa iba't ibang dako. At ang gawain sa Kabadbaran ay ang Diyos ang patuloy na magbuhos ng mga pagpapalang makalangit ating itaas mamaya, isama sila sa dalangin. Ang kanilang pagparoon at ang kanilang pagbalik din ay patuloy nating idalangin. Okay, sa mga karamdaman sa gabing ito, sa mga hindi natuloy mag-MC, salamat Bar Mike Villanueva at medyo na kahit nabigla ay purihin pa rin ang Panginoon. Salamat sa lahat ng mga pagkakataon na pinagkakalob ng Diyos. Salamat sa bawat sa gabing ito, sa kagalakan na patuloy na nariyan upang patuloy na sumuporta sa gawain ng Panginoon. Sa mga hindi nakaparito, sa mga may mga kadahilanan ay patuloy natin silang idalangin na ang Diyos pang patuloy na umabot sa kanilang mga pangangailangan. Napakainam na tayo ay patuloy na nagdadalanginan sa bawat isa, mga kapatid. Amen? Ito ba ang ating laging kalagayan sa panahong ito na napakainam? Na dapat ito ang ating maging kalagayan sa panahong ito habang palapit ng palapit
ang pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi natin masayang ang bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos na tayo nagkakatipon. Kaya ninyo na inyong iparating ang inyong mga kahilingan sa gabing ito, napakainam na ating sama-samang itaas ang ating mga panalangin sa gabing ito. Batid natin ang Diyos natin ay hindi bingi sa ating mga kahilingan. Marami na tayong karanasan na ang Diyos ay tunay na dumirinig sa ating mga panalangin. Amen? Salamat sa testimony kanina, Sister Eunice. Praise God, kahit may kaba dahil nga sa mga history na nakikita sa kanilang pamilya. Pero purihin ng Diyos, narito na tayo sa kabuuan ng mga salita ng Diyos. Dapat tayong mag-enjoy, magalak dahil I believe ang salita ng Diyos ay may pangyayari sa kanila na sasampalataya sa kanyang salita. Amen. Praise God. So, nasa panahon tayo na dapat ang ating pananampalataya ay buong buo sa harapan ng Panginoon na walang lubos na pag-aalinlangan na siya ay may magagawa sa ating mga pangangailangan, sa ating mga kahilingan, maging ito'y kahilingan sa mga karamdaman ay ating itaas sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mag-atubili na idalangin ang mga naalala nating may mga karamdaman, Brother Hill. Patuloy natin siyang itaas sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Habang biyaya ng Diyos ay napakasagana na dumadaloy, samantalahin natin. Manalangin tayo ng manalangin sa Panginoon. Why not? Kaya nga ito yung pag-uusapan natin sa gabing ito, mga kapatid. Ang parable na ibinigay ng Panginoon na nagsabi that men ought always to pray and not faint. Amen. Always to pray at huwag manghinaan ng loob. Patuloy na manalangin ng manalangin sa Panginoon. Sino pa ang may mga panalangin sa Panginoon sa gabing ito? Sino ang may panalangin na matagal na hindi pa tinutugon ng Panginoon? Manalangin pa tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong, di ba? Don't lose heart. Don't lose faith. Magpatuloy lamang manalangin, lumuhod sa Panginoon. Iparating sa Panginoon ang ating mga hinaing. Dahil we believe merong Diyos na laging nagmamasid at nakikinig sa ating mga panalangin, mga kapatid. Amen? So napakainam na ating ibalik ang isang napakamaningas na pananalangin sa Panginoon. Ang isang pananalangin sa Espiritu. Dahil talagang hindi tayo marunong manalangin, pero salamat may tumutulong sa atin kung paano manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Salamat na ang salita ng Diyos ay punong-puno ng mga salitang panalangin. Amen? Siya rin ang nagturo kung paano manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Kaya tulungan tayo ng Diyos. Baka nakakalimot na tayo, mga kapatid. Hallelujah! Itong panahon muli na magpapaalala ang Diyos na huwag tayong manghimagod sa pananalangin sa Panginoon. Maging ang pananalangin sa bawat isa, huwag lang sa ating mga tahanan, mga kapatid, kundi umabot sa may mga pangangailangan. Huwag tayong huwag tayong mag-atubili. Ibukas natin ang ating mga puso, ang ating mga bibig. Sabihin natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Di ba sabi ni Philippians chapter 4 verse 6 yata yun, paki-display lang. Sabi rin, be careful, di ba? For nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Amen. Be careful for nothing. Wag maabala, wag matakot, di ba? Wag mapigilan ng anumang mga bagay. Kundi lumapit tayo sa Panginoon by prayer. Hindi lang prayer, by supplication. Talagang may pag-ibig sa Panginoon. With groaning and thanksgiving. Amen? Let your request be made known unto God. I believe ito nang napapanahon na gisingin tayo sa ganitong kalagayan, mga kapatid. Baka nakakalimot ang iglesia, nakakalimot ang bawat sa paghibig sa Panginoon, sa pananalangin. Sabi nga ng ating kapatid, huwag niyo nang hintayin yung desperate moment sa buhay ninyo bago kayo
lubusang lumuhod sa Panginoon, manalangin, umiyak, magpasalamat sa Panginoon. Huwag niyo nang hintayin ang desperate moment, mga kapatid. Habang may panahon, may mga pagpapala, samantalahin natin ang mga biyaya ng Diyos. Dumulog tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Kung kailangan may ipagpasalamat, magpasalamat sa Panginoon. Kung mayroong dapat i-request natin sa Diyos. Kung may kailangan, hibik, mga kapatid. Maraming dapat ihibik ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Nasaan ang mga prayer warriors sa iglesyang ito? Buhayin nawa ng Diyos muli, mga kapatid. At bigyan tayo ng pusong laging groaning. Hallelujah! The Spirit that leads us into groaning. Kung nakikita niyo ang panahon, mga kapatid, ay malapit na. Kung nakikita niyo ang panahon, maraming mga pangailangan na dapat ibig. Maging sa iglesyang ito, sa labas ng iglesia, sa bawat local churches, maraming dapat ihibik, mga kapatid. Amen. Hallelujah. I don't know bakit ito ibinigay ng Diyos sa akin. Last days, ilang days na lamang upang mag-prepare. Sinabihan ako ng ating kapatid, mamili. Pero mamili kung anong gusto ko, Linggo o Wednesday. Para sa akin, mga kapatid, ay mas may ibigyan ko ng pagkakataon din yung iba para sa ibang mga kung maaari nga lang hindi lang muna ako Barcholo, pero ito yung binigay ng pagkakataon na kami muna pagtiyagaan nyo kami, and I believe nagtsatsaga po kayo at nariyan kayo, mga kapatid, nananalangin. Iyon yung napakahalaga rin, manalangin sa bawat isa. Idalangin natin ang ating pastor na maging malayang magbukas ang salita ng Diyos sa kanyang paroroonan, na ibuka niya ang kanyang labi, maging malaya. Yung, di ba, yung revelation mabuksan, sabi ni Pablo, di ba? Idalangin ng bawat isa, napakaraming bagay na dapat idalangin. Amen. Yung mga nangyayari sa atin, na minsan wala na tayong masabi dahil sa mga nangyayari, dahil di natin lubos maintindihan bakit hindi makapagpatawad, bakit hindi maayos sa mga problema, bakit hindi may babang mga sarili, bakit mataas ang mga sarili. Maraming dapat ipanalangin sa Panginoon. Ng Diyos ay mag-intervene, pumanawag. Gumawa ng paraan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Dahil wala na tayong magagawa, mga kapatid. Kung sa paningin natin sa mata, literally, wala na tayong masabi sa ating mga bibig, sa ating mga puso dahil sa mga nangyayari. Sa mga problema, sa bawat local churches, sa ating mga kapatiran, sa iba't ibang dako, maraming dapat ipanalangin, mga kapatid. Amen. Imbis na maghintay tayo, di ba? Kung ano ang mangyayari bukas, maghintay tayo kung anong mangyayari sa ating kapatid, sa bawat isa sa atin. Huwag nawang ganun, mga kapatid, yung maghintay tayo ng mga negatives na mangyayari, kundi maghintay tayo na may gagawin ng Diyos na mga pagpapala pa at biyaya sa bawat isa. And that's why napakainam manalangin sa bawat isa. Di ba? Kahit ang ating mga kaaway, sabi ni Jesus, ay ating ipanalangin. Amen. Napakainam, mga kapatid, dahil yun yung magbubunton sa kanila ng isang malamig na tubig para makilala nila ang Diyos pala ay buhay. Buhay sa buhay ninyo. Amen? Na pinapakilala natin siya at pinapakita natin ang buhay natin na hindi tayo nagtatanim ng galit. Amen? Mahal natin sila, mahal natin ang bawat isa. Dahil yan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Magmahalan tayo sa isa't isa. Amen. Pudpud na kung tutuusin, mga batid, ng mga salita. Pero minsan napakahirap ipamuhay ng mga anak ng Diyos. Napakahirap makita kung gaano kagahalaga ang mga salita ng Diyos na dapat natin ipamuhay sa bawat araw. Tulungan tayo ng Diyos. Amen? Tulungan tayo ng Diyos. So, napakaraming mga bagay na dapat ipanalangin. Amen. Individually, sa bawat tahanan, I believe meron kayong mga panalangin. Sa inyong mga mahal sa buhay, matagal na kayong nanalangin. Just go and pray.
Kahit sa tingin ninyo ay parang wala ng pag-asa, parang hindi na mangyayari, parang napaka-imposible. Just pray and not faint. Sabi rito ni Jesus, always pray and not faint. Amen? Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod, dahil sa bandang huli, I believe, tayo rin ay aani. Tayo rin ay tatanggap kung ano yung mga bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Huwag tayong maging selfish sa ating mga panalangin, na ating mga sarili na lamang ating iniintindi panalangin. Pag ginudyukan kayo ng Espiritu ng Panginoon, kahit nasaan kayo, sa trabaho, sa bahay, sa close door ng inyong tahanan, yun ang maghigi dahil in secret, andyan ang Diyos upang tumugon sa ating mga panalangin. Di ba? Amen. Karanasan na ninyo yan. Karanasan na natin sa paglilingkod sa Panginoon. Why not? Samantalahin natin ang mga pagkakataon. Dumulog, manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ibigay ang mga pasalamat, pagsamba, papuri sa Diyos na tunay siya'y tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Kaya ang pag-uusapan natin sa gabing ito, sa kunting panahon, ibibigay ng Panginoon sa gabing ito ay pinamagatan kong persistent in prayer. Ano ba yung persistent? Sa Tagalog ay tinignan ko, magmatyagain sa panalangin. Di ba? Yan din ang sinabi ng Panginoon dito sa ating text. Na sinabi niya, men ought always to pray and not faint. To pray all the time and never give up. Sabi sa ibang salin. Amen? All the time and never give up. Praise God. Salamat sa kanyang salita. Kaya nga ito yung parable na binibigay ni Jesus sa kanyang panahon, sa kanyang mga alagad, that time. Hallelujah. Na ipinapakita niya sa kanyang parable na kahit ang judge ay masama, pero dahil sa pagpipilit ng widow na babae, ang balong babae ay sige dahil gusto niya siya ay ipaghiganti sa kanyang kalaban. At siguro hindi lang ilang beses pumaroon sa judge ang babaeng to dahil gusto niyang maipaghiganti siya. Mga kapatid. Now, isipin ninyo, ang judge na ito ay hindi natakot sa Diyos, sabi rito. Amen? There was in a city, verse 2, which feared not, neither regard men. So, hindi siya natatakot sa Diyos. Maging sa tao, siyempre, sa Diyos nga, hindi siya natatakot. Lalo na sa tao. Siguro, nagagawa niyang magpakulong kahit walang kasalanan. Dahil masamang judge to, mga kapatid. Amen? Nalilalapitan ng isang babae na walang asawa. At dahil siguro meron siyang gustong ipaghiganti, o kaya yung asawa niya namatay. Hindi sinabi rito, mga kapatid, dahil siya ay wala ng asawa. So namatay na ang kanyang asawa. Di natin alam, baka yung asawa niya ang gusto niyang ipaghiganti. That's why lumalapit siya sa masamang judge na ito, mga kapatid. At sa paglapit niya, di ba? Paulit-ulit. Kaya sabi ng judge, Verse 4, and he would not for a while, but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubleth me, di ba? Talagang ginugulo siya, mga kapatid. Lapit ng lapit ang mabayang ito. I will avenge her. Siya'y aking ipaghahanti. Baka, sabi niya, sa kanyang patuloy na paglapit sa akin, ay talagang pagurin niya ako. Di ba? Guluhin niya ako. Diba? Kaya ginawa ng masamang judge na ito kung ano yung kailingan ng babaeng bao. Ibinigay niya. Kaya sabi rito ni Jesus, verse 6, and the Lord said, hear what the unjudged judge said. Tignan ninyo, mga kapatid. And shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him, though He bear long with them? Hindi ba kaya ng Diyos? Yung masama nga, ay, di ba? Nagagawa niya.
Gaano pa kaya? Meron tayong mabuting judge, meron tayong mabuting Ama sa langit na nagbibigay ng mga mabubuting bagay. Sabi ng salita ng Diyos. Na pag tayo humingi ng tinapay, hindi niya ibibigay, bato. Amen? Ganon kabuti ang Diyos. Alam niya, mabuti ang Diyos. Lahat ay mabuti ang Kanyang ibibigay. Yung judge na, hindi mabuti, marunong, di ba? Marunong magbigay. Gaano pa kaya ang ating Ama sa langit, mga kapatid, na napakabuti at nalalaman ng ating mga pangailangan. Is a righteous judge. Alam niya kung paano hatulan ang lahat ng mga bagay. Amen? Alam niya kung paano ang matuwid na paghatol. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating Ama sa langit na mabuting judge. Hallelujah. And that's why hindi siya nagtatangi ng tao. Amen? Mayaman, mahirap, anumang mga kalagayan ng Diyos, marunong, hindi nagtatangi ng tao, hindi nasusuhulan na Diyos. Amen? Dahil uso ang suhulan, pag may mga kaso, lalo na sa mga government, lalo na sa mga kaso-kaso ngayon, di ba? Uso yung suhulan. Pag mayaman ka, di ba? Mas marami kang pera. Sabi nga ng mga mahirap, lagi nagrereklamo. Kung sino pa yung mayaman, di ba? Silang madalas napapalaya lagi. Pero yung mahihirap dahil walang pera, ay talagang walang magagawa. Kapatid, walang pera, walang mailapit sa judge upang sila ipagtanggol. Kung tama ba sila o mali. You see? So, ang mga judge sa ating panahon, nasusuhulan. Pero salamat, mayroong isang totoong judge na hindi nagtatangi ng hindi nagtatangi ng tao at hindi nasusuhulan. Hindi nasusuhulan ng anumang mga bagay, pera man yan o mga bagay. Sa buhay na ito, hindi kailanman masusuhulan ng Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang kalagayan. Yan ang ating Ama sa langit, yan ang ating matuwid na tagapagtanggol, tagahatol sa atin. Amen? That's why pinagtanggol tayo ng Panginoon sa kaaway. Hindi ba kayo nagagalak yan, mga kapatid, na mayroong tumayong matuwid na judge sa ating kalagayan? Dahil talagang hahatulan na tayo ng kamatayan. Andyan lagi ang kaaway, akyat panaog sa presensya ng Diyos. O, yan ba ang anak ng Diyos? O, tignan mo. Di ba? Nag-short na naman. Tignan mo. Lumalakad na naman sa kalye, walang kayusan. Di ba? Tingnan mo, nagbubunganga na naman, nagmumura na naman. Ha, di ba? Mga ganun. Maraming sumbong ang kaaway, mga simple lang. Maraming paninilip ang kaaway. Yan ang ating adversary. Hallelujah. That is Satan na laging akyat panaog, sumisilip sa mga kahinaan ng Diyos. Sa mga kasalanan, sa mga nakalipas, inahalungkat, yan ang kaaway, yan ang adversary natin. Before pa, from Eden, sa panahon pa ni Eden, at ni Eve, sa Garden of Eden, naroon na siya, hinulog na siya. Di ba? Hanggang ngayon, siya pa rin, kaaway ng Diyos, kaaway ng mga anak ng Diyos. Unong kaaway ng Diyos, kaaway natin. Amen. Pero purihin ng Diyos, meron tayong matuwid, hallelujah, na judge sa ating harapan, na laging tumatayo at pinagtatanggol tayo sa ating mga kahinaan. Hindi ba kayo nagagalak dyan? Nang kayo sumampalataya, praise God, nang lubos-lubos sa Panginoon, nagsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan, inamin, di ba, nagpabautismo, inamin ang lahat ng kasalanan. Diba? Inamin lahat. Ang lahat ng inyong mga nagawang kasalanan, maging mga original sin na yan, lahat na. Sabihin na natin, nung tayo nagpasya sa Panginoon, praise God, nang tayo bautismuhan, salamat sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi tayo karapat dapat patawarin, makasalanan tayo. Tayong dapat ibitay, dapat tayo ang isumpa dahil sa tindi ng ating mga kasalanan. Pero purihin ng Diyos, merong umako ng sumpa. Amen? Merong nagpatawad sa atin. Merong lumimot ng ating mga kasalanan at hindi na hinalukay pa. Hindi napon sa dagat ng pagkalimot, mga batid.
Amen. Kaya pa kaya ng kaaway yun sisirin? Kahit anong gamitin niya siguro, submarine. Pero nakasulat na, mga kapatid, tinapon na sa dagat ng pagkalimot. Naliputan na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Praise God. Minsan, mga alibay ng mga tao, di ba? Hindi naman tayo Diyos, di ba? Diyos yan kaya nakapagpatawad siya ng kasalanan. Ganun ang mga alibay ng mga tao ngayon sa ating panahon. Pero mga anak ng Diyos, tayo, di ba, nakaranas tayo ng pagpapatawad ng Panginoon, di ba? Napakainam din naman na magpatawad tayo. O sino nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon? So napakainam na magpatawad din naman tayo sa Panginoon. Huwag nang patagalin, mga kapatid. Kung dapat ayusin, ayusin. Kung yun lang ang talagang kaya ng isang tao na kapag salita na, humingi na ng tawad, ang Diyos na ang hatol, mga kapatid. Amen? Ipaubaya na natin sa Panginoon. Mayroong matuwid na Diyos na nakakakita ng lahat mga bagay. Hindi ka judge, hallelujah, upang hatulan mo ang iyong kapatid sa Panginoon. Mayroon lang isang matuwid na judge na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. You see, naging mapupurol na ba tayo sa salita ng Diyos? O talagang meron tayong pinakakinggan ng mga masasamang espiritu sa ating panahon? Amen. O hindi na ba tayo talaga, di ba? Wala na bang Panginoon sa atin? Nariyan pa ba ang Panginoon sa atin? May biyaya pa bang Diyos sa atin? Huwag nawang mangyari, mga kapatid. Amen? Huwag nawang mangyari. Huwag nawang makapasok ang kaaway ng lubusan. So sabi ko sa inyo, napakaraming dapat idulog sa Panginoon. Hallelujah! Ipanalangin at hilingin ang biyaya ng Diyos na siyang kumilos. Dahil wala tayong magagawa, wala na tayong magagawa, kundi ang sama-samang manalangin sa Panginoon. Hallelujah, at idulog na siya ang gumawa ng paraan para sa mga bagay na ito na wag nang lumala, mga batid. At wag nang, di ba, maging dahilan, may mga dahilan pa. Oh, purihin ka, O Diyos. I believe may magagawa ka para sa mga bagay na ito. I believe, alam ninyo ang lahat ng ito. Alam ninyo ang mga tinutukoy ko. Hindi ko pinaghandaan ito, mga batid. Hindi ko pinaghahandaan yung mga ganyang mga sitwasyon. Ito'y nadadaanan lamang dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay talagang malawak ang sinasakop nito. Hallelujah! Malawak ang pag-iisip ng Diyos. Amen! Hindi natin maarok ang pag-iisip ng Diyos, but we have the Spirit of God. Hallelujah! Sabi ni Pablo, we can search everything by the Spirit of God. Dati hindi natin naintindihan ang mga bagay ng Diyos. Kung gaano ito kalalim, kalawak, ang mga biyaya at ang pag-ibig ng Diyos. Pero purihin ang Diyos nang dumating ang Espiritu ng Diyos. Amen, siya nag-lead, nagpatnubay, hallelujah, nag-guide sa atin upang makita natin ang buong katotohanan. Pati mga bagay na darating ay pinapakita ng Espiritu ng Diyos sa atin. And that's why hindi nalingid sa atin. Salamat, amen. Bago pa dumating ang rapture, meron na tayong wisdom and knowledge. Amen. Hindi tayo sabihin na natin nawawala sa salita ng Diyos. At lumalagpas sa mga prophecy, kundi naroon tayo sa tamang kalagayan. Sabihin natin, eksakto na kalagayan, eksakto na katuparan ng lahat ng mga prophecy, eksakto. Doon tayo linalagay ng Panginoon. Now, I believe hindi kayo lingid sa mga nangangaral ngayon na sila ay tapos na ang rapture, di ba? Na-rapture na ang bride at magsabi, di ba? Nasa Israel na, nasa Hudyo na ang biyaya. Mga ganong mga pangangaral. Hindi lingid sa inyo yan, mga kapatid, sa ating panahon. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Amen. Na maraming
mag-arise na false teachers, false prophet, pastors, lahat na, mga kapatid, sa ating panahon. At nangyayari yan. Mga nag-aangkin, mga apostol, mga nag-aangkin na sila ay tinawag ng Diyos sa ating panahon. Maging mababa lamang tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Siyang nakakalam ng lahat ng mga bagay. So, siya ay matuwid na Diyos. Kaya sabi rito, hear what the unjust judge says, sabi ng Panginoon. Siya ay hindi matuwid. Pero dito, verse 7, and shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him, though He bear long with them? Ang Diyos ang gumaganti, mga kapatid. Amen? Kahit na yung nakita ni John sa chapter 20 yata yun, yung mga pinugutan ng ulo dahil sa testimony ng salita ng Panginoon. Revelation chapter 20, mga Hudyo na sumisigaw, kailan mo kami paghihiganti? Diba, sumisigaw sila ng paghihiganti. Yes, ang Panginoon ay naghihiganti, mga kapatid. Amen. Maghintay lamang tayo. Paubayan natin sa Panginoon ang lahat. Amen? Hindi naman ibig sabihin na tayo ay manalangin ng paghihiganti. Dahil sa bihaya tayo, mga kapatid. Amen? Ito'y pinapakita lamang ng Panginoon na siya'y tumutugon ng mga panalangin. Hallelujah! Nakakakita ng mga pag-iyak. Hallelujah! Ng mga anak ng Diyos. Yung persistent prayer, yung hindi tumitigil na panalangin, ng mga pag-iyak, ng mga pagluhod, ng mga pagpaparating sa Panginoon. Hallelujah! Na anumang kalagayan na hindi napipigilan ng mga hindrances sa ating panahon. Dahil tunay ito ang nakakalungkot na bagay sa ating panahon. Maraming hindrances upang hindi natin magawa ang manalangin ng maningas na panalangin sa Panginoon. Maging sa ating mga kwarto, sa ating tahanan, saan man tayo dalhin ng Panginoon. Maraming hindrances, mga kapatid, na ginagawang kaaway. Pero kailangan natin ng isang persistent na prayer. Isang maningas, isang panalangin na maningas sa Espiritu. Isang panalangin na may pananampalataya. Hallelujah. Na kayang yanigin ang presensya ng Diyos upang pumanaog ang Panginoon. Oh, hallelujah! Nakikita niya ang ating mga dalangin, ang ating mga iyak, ang ating mga sigaw, ang ating mga papuri, ang ating mga pagsamba. Yan ang ating Diyos na hindi makakalimot. Yan ang Diyos na nakakita ng lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Alam niya ang ating mga ginagawa. Alam niya ang ating mga pagsisikap. Alam niya, hallelujah, ang ating mga desire. Ang iyong mga desire, ang iyong mga longing. Alam niya ang iyong mga pagsisikap sa panalangin. Pero dagdagan pa natin, mga kapatid. Maaaring kailangan pa natin dagdagan. Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na pigilan tayo ng anumang mga pagpipigil ng kaaway. Amen. Tulungan tayo ng Diyos, maging ang pagod sa katawan, tulungan tayo. Kung may mga karanasan kayo ng Espiritu ng Diyos ang nagbabangon sa atin para manalangin, tulungan tayo. Ang Espiritu ng Diyos ang kailangan natin upang maging maningas sa panalangin, mga batid. Paano tayo magiging maningas sa panalangin? Maraming bagay na dapat natin gawin. Magbasa ng mga salita ng Diyos, umawit sa Panginoon. Amen. Huwag magpa-hindrance, huwag hadlang sa mga nasa paligid. I-focus natin ang ating sarili sa Diyos. Mangusap tayo dahil ang panalangin ay pakikipag-communicate sa Panginoon. Amen? Hindi lang basta humiling, supplication, thanksgiving, umiling sa Panginoon. Yes, that's prayer. Amen? Pakikipag-communicate sa ating Diyos. Amen. Pananalangin, prayer. Kung maaari nga, mag-fasting tayo kung kinakailangan. Amen. Baka nakakalimot na tayo, panay lang tayo kain, mga kapatid. May sikreto rin minsan, ang sabi ng Panginoon. Why? Minsan hindi napapalayas ang demonyo? Dahil kulang sa fasting and prayer.
Yes, may kaugnayan mga kapatid. Malaki ang nagagawa ng fasting. Yung nadidrain natin ng ating sarili. Di ba? Pag busog tayo, hinihila tayo sa antok, hinihila tayo, di ba? Tinatamad, di ba? Ang katawang ito. Pero subukan ninyo, minsan walang laman ang iyong tiyan. Masiglang yung katawan. Isipin ninyo. Try ninyo. I believe nararanasan nyo yan. Pero tayo punong-puno ng mga pagkain, ng mga bagay, ng sanlibutan. Mahina ang ating laman. Nagdanasa ang Espiritu, pero mahina ang katawan. Totoo yan, mga kapatid. Yan ang sabi ng Panginoon sa mga kanyang mga disipulo. That's why pray! Pray! Always pray! With persistent, with faith. Watch and pray, sabi ni Jesus. Watch and pray. Amen. Nakakalimot na tayo, panay na tayo, di ba? Minsan, bigyan natin ng daan ng ating katawan, pagpahingayin natin sa pagkain. Minsan sinasanay ko, konti na lang ako kumain ng gabi. Sinasanay ko, kumari, sabi ko nga, pag dumarating ako, ayaw ko nang kumain. Konti lang. Kung kaya naman ng katawan, para mas mainam, minsan magpahinga. Di ba? Nakakatulog ng mahimbing. Siguro sa mga tumatanda na yon. Pero sa mga bata ngayon ay kunting higa lang, hilik na kagad. Tawa si Brother Bear. Yung mga tumatanda, yes, naintindihan natin yan. Talaga naman, tulog manok na lang yan, konting ano na lang. Pag na-disturb pa yung tulog nila, ang hirap na matulog. Di ba, Brother Bear? Pero may mga tao talaga paghiga, believe talaga ako, sabi ko gustong-gusto ko yun, paghiga ilik na kagad. Ang lakas pa ng hilik. Praise God, purihin ang Panginoon. Sabi ko, yun ang gustong-gusto ko Pero ako, ang hirap kong matulog. Napakahabang panahon pa. So, minsan nagigising ako ng mga napakaaga, alas 2, alas 3. Di ba, may mga sinasabi sila, pag nagising ka ng ganyang mga panahon, ay samantalahin mo, manalangin sa Panginoon, makipag-usap sa Panginoon. Dahil sabi nila, yan ang panahon na mas yung access na makikipag-usap mo sa Panginoon ay malaya. Na yung oras na yan, mga kapatid, 3, 4, alas 2, alas 3 ng umaga, madaling araw, dahil tahimik. Parang yung si Diablo ay tulog din, busy. Kaya malaya, mga kapatid. Sabi nila, may mga ganong mga quotation o may meron silang kinukuha sa panahon ni Daniel, sa panahon ng mga pananalangin ng mga anak ng Diyos, ng mga tahimik na meditation ng mga panahon at malaya silang nakakausap ang Diyos, mga kapatid. Napakainam. Kumusta tayong lahat? Kasama ako, kasama kayong lahat. Kumusta ang ating pakikipag-communicate sa Panginoon? Ang pananalangin sa Panginoon. Mas mahaba ang ating panahon sa mga walang kabuluhan. Kayong makakapansin yan, mga kapatid. Kung napapansin niyo yan, it's time na gumising tayo sa ating kinalalagyan. Baka panahon na para tayo dumulog, manalangin, ipanalangin ang mga pangangailangan. Baka ikaw lang ang hinihintay ng Panginoon manalangin sa kapatid. Amen? Sa may mga pangangailangan, sa karamdaman, baka ikaw lang hinihintay. Huwag ka nang magbukmok. Amen? Huwag maging selfish. Kundi ayan mong Espiritu ng Diyos ang mag-lead sa iyo kung ano mga bagay pa na dapat ipanalangin sa bawat isa, sa iglesia, sa mga ministry, sa mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Marami tayong hindi nagagawa. Totoo yan. Kung hindi, ang banal na Espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin, ay hindi natin magagawa ang lahat ng mga bagay na ito. Okay, ang oras ay talagang napakabilis, mga kapatid. Okay, so ang Panginoon ay hindi magatubili kung tayo lamang day and night, di ba? With persistence na manalangin sa Panginoon, always pray at hindi manghihimagod, ay merong Diyos na tutugon sa ating mga pangangailangan. Verse 8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall He find faith on earth. Bakit siningit ng Panginoon ang ganitong pananalita? When the Son of Man come, shall He find faith on earth? So, napahalaga pa rin, bagamat meron tayong pagpupursige sa pananalangin,
Pero napakahalaga pa rin ang pananampalataya, na samahan natin ng pananampalataya. Because hindi naghihiwalay kung meron kang pagpupursige, amen, di ba, na matyaga ka. I think this is a virtue, di ba? Patience na riyan, di ba? Samahan natin ng pananampalataya, di ba? Sabi ni Peter, from faith, virtue, diyan, dagdag. So, kailangan pa rin ang pundasyon ng pananampalataya sa lahat. Yung ating mga pagsisikap, yung ating mga ginagawa, masumpungan nawa tayo na nasa pananampalataya. Dahil without faith, it is impossible to please God. Napakahirap i-please ang ating Diyos kung wala ang pananampalataya. Ano bang pananampalataya? Ang pananampalataya ay substance, katunayan ng mga bagay na ating hinihintay, yung pag-asa na ating hinihintay. May katunayan tayo na ito'y totoo. Amen? Maging yung mga hindi nakikita natin, totoo. Ang mga bagay nito, yan ay pananampalataya. Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith, then, sabi ron, is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ang pananampalataya, substance, pundasyon, sabi nga ron. Di ba, kung titignan nyo, substance, yung kanyang substansya. Amen. Ng mga bagay na ating na hinihintay o yung pag-asa na ating hinihintay. Katunayan. Ibig sabihin, ariyan na. Alam natin, tunay. Totoo. May pag-asa tayo. Totoo. Hawak natin. Amen? Totoo. Hawak natin. Hindi ito. Sabihin na natin, di ba, parang wala lang. Sabi nga ni Barbanham, pag sinabing substance, andyan mismo, yung substance, yung material, nakikita mo mismo. Pag sinabing mic, andito, yan mismo yung substance. Amen. Ng ating pag-asa na inihintay. Nariyan, kitang-kita mo, di ba? Evidence of things not seen. Kahit hindi ito nakikita ng literal na mata, pero sa iyong pananampalataya, nakikita mo buhay. Ang iyong pag-asa, buhay na buhay, nakikita mo. Kahit yung malayo ay nakikita mo. O mga pangako ng Diyos ay buhay na buhay. Di ba? Yung mga nabuhay sa pananampalataya, kahit namatay sila, sabi ron, di ba? Pero nakita nila sa malayo. Di ba? Ang mga pangako ng Diyos. And that's why nagpursige sila. May pagpupursige dahil may pananampalataya. Nakikita nila yung mga darating, yung mga nasa malayo na mga blessing, mga magpapala na ilaan ng Diyos. Looking for a city which builder, its maker, is God. Sa panahon ni Abraham, hinahanap niya to. Nakita niya na ito sa malayo. That's why naglakbay siya. From tent to tent, naglakbay siya. Ipinakita niya with word ang pananampalataya. That's why napakainam na ang pananampalataya ay mayroong gawa. Dahil kung walang gawa, ay baog, patay ang ating pananampalataya. And that's why may persistent, may perseverance. Sabi nga ng ating kapatid Barbanham, perseverance. Persistence. Amen. Kaya sabi niya, now perseverance to be persistent. To try to make a goal. So may layunin ka, sabi ni Barbanham. You've got your mind set on something and you're, di ba, persistent in it because you believe it's the thing that you want. If you believe, you can get it. To be persistent, you've got your mind made up. Now that's you're going to do. Amen. That's faith na may pagsisikap sa Panginoon. Perseverance. Persistence. Parang hindi sila nagkakaiba. Perseverance means to be persistent. To make a goal. Meron kang layunin, meron kang goal na dapat makuha. That's why nagpupursige ka, nagpupersevere ka. Dahil alam mo, totoo, nakita mo sa mamagitan ng pananampalataya. Amen! So perseverance ay kailangan natin. Persistence. Persistent in faith, persistent sa pananalangin. Kailangan natin ito, mga batid, sa panahong ito. Amen. So sa dictionary, kung yung titignan ang ibig sabihin ng persistence,
Yung pagpapatuloy to do something, continuing to do something, to try to do something even though it is difficult or other want you to stop, that is persistent. So, nagpapatuloy ka kahit anong mangyari, kahit anong paghahadlang ng kaaway, kahit anong pagdi-discourage ng kaaway, nagpapatuloy ka. Amen? Yan yung persistent in prayer. Prayer lang, hindi ka nahadlangan. Manalangin lang sa Panginoon. Ituloy lang, humingi sa Panginoon. Hintayin ang sagot ng Panginoon. Hintayin. Patience ang kailangan natin. Maghintay sa katugunan ng Panginoon dahil alam mo, may pananampalataya ka na ang Panginoon ay tutugon sa iyong panalangin. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Pag may mga nangyayari sa ating panahon, sa ating mga kalagayan, why not maging persistent tayo sa panalangin? Dumulog tayo sa Panginoon. Tayo mismo. Tayo na may karamdaman mismo. Yung kinakailangan, kahit mahina tayo, dapat tayo yung nagpupursige na lumapit sa Panginoon. Hindi yung asawa mo, yung kapitbahay mo, yung kapatiran mo. Dapat mismo sa sarili mo. Hallelujah! Ikaw mismo ang lumalapit sa Panginoon na may pagtsatsaga. Humihingi ng habag at awa sa Panginoon. Totoo ang Diyos nagpapagaling, pero kumusta naman ang ating sarili? Are we persistent in prayer? Are we perseverance in our faith sa Panginoon? Like the woman na humihingi sa Panginoon, nalala niyo? Perseverance. Kinuha ni Branham sa text niya na isa sa isang babae ng kanyang anak na babae ay may karamdaman at lumapit siya sa Panginoon. Nagmamakawa sa Panginoon. I think yung inahalian ng demonyo na kanyang anak. Vice versa. Excuse me. Correct me if I'm wrong. Pero yung thought niya, nakikita ninyo mga kapatid. Di ba? Yung paglapit ng babaeng to sa Panginoon na sinabihan na siya. Ang tinapay ay hindi para sa mga aso. Di ba? Pero anong sagot ng babaeng ito? Makikita nyo ang isang perseverance. Kaya namangha ang Panginoon sa kanyang dakilang pananampalataya. Siya mismo ang lumapit sa Panginoon. May perseverance na paglapit sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Minsan nalulungkot ako, panay, parating ng mga prayers. Pero sa sarili, sa mga piniprayer, walang reaction. Nakakalungkot yung ganun. Di ba? Alam natin yan, mga kapatid. Nakikita natin yan. Kumusta yung may mga panalangin, na may mga karamdaman o kahilingan, ano mga bagay na kahilingan, na nagpaparating ng mga prayer requests? Meron ba tayong perseverance na pananampalataya na nagpupumilit na kahit anong mangyari, anong mga hindrances, anong mga masamang salitain ng Panginoon, di ba? Di ba? Pagtutuwid ng Panginoon, pagsasayos ng Panginoon sa buhay natin, matatanggap ba natin? That's perseverance. That's why sabi ng babae, aso man, Panginoon. Pero yung nalalaglag na mumo sa yung pagkainan ay kinakain namin, nakakain namin. Di ba? Nakakakain kami. What a great faith, sabi ng Panginoon. Napakadakilang pananampalataya. Perseverance. May pagsisikap. So ay sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong hintayin nyo pa yung napaka-saklap na kalagayan bago tayo mag-persevere sa pananampalataya. Mga saklap na mga disappointments sa buhay natin. Meron nang ibinibigay ang Diyos, hindi po nagiging huli ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Siya'y laging on time sa ating mga panalangin. So, continuing instant in prayer. Romans chapter 12, verse 12. Pakipost lang. Sabi rito, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Sa ibang salin, makikita niyo dyan, persistent in prayer. So, dyan ko kinuha ang ating pinag-uusapan sa gabing ito.
Sa ibang salin, tinawag na yung continuing stand in prayer, that is persistent in prayer. Amen. Nagpapatuloy sa pananalangin. Nagagalak sa pag-asa. Sino nagagalak sa pag-asa na binigay ng Panginoon? Patient in tribulation. So marami tayong daranasin talaga, mga kapatid. Pero kung alam na natin ang mga bagay na ito, may mga paalala na ang Panginoon sa buhay natin, why not continue? Instant in prayer. Prayer sa Panginoon. Kailangan natin ng persistent prayer sa Panginoon. Huwag na natin hintayin ang, diba? Kung ipinahintulot sa iyo ng Panginoon yan, yung, diba, yung babaeng inagasan ng 12 years ng dugo, that's perseverance na lumapit sa Panginoon, mga kapatid. May pananampalataya sa Panginoon na anuman mangyari, gusto niyang mahipo ang laylayan ng Panginoon. Laylayan lamang ng Panginoon. Sabi niya, gagaling na siya. No? Tingnan ninyo ang crowd, tingnan ninyo ang siksikan sa panahon yan. Pag ang Panginoon ay lumalakad, napakaraming crowd, siksikan, libu-libong tao. Talagang yung mga kanyang disipulo siguro talaga naman, balyahan dito, balyahan doon dahil maraming gustong magpapanalangin sa Panginoon, maraming gustong humingi ng tulong, prayer sa Panginoon. Sa panahong yan. Pero itong babaeng ito, hindi napigilan, mga kapatid. Dahil sa karubduban niya na nais niyang gumaling 12 years na inagasan ng dugo na gamit niya lahat ng kanyang mga kayamanan, ng kanyang mga, di ba, nais gamitin. Siguro nakalapit na siya sa iba't ibang doktor. Wala nang kaparaanan, mga kapatid, nang narinig niya ang Panginoon. Sumibol ang pananampalataya. Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Amen. He hear the word of God. Na mayroong Messiah na dumating, mayroong prophet sa kanyang sa panahon, the Son of Man, walking Son of David, sabi nga nila. He hears. Narinig niya, so nagsumiksik siya. Gusto niyang malapitan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Nag-persevere siya. Mayroon siyang persistence. Kailangan natin yan, mga kapatid. Kailangan natin ang pagsisikap, pagpapatuloy. Dahil marami talagang hahadlang sa ating mga panalangin, sa ating mga pananampalataya, sa ating mga pagdalo. Maraming hahadlang. Hallelujah! Pero kung magiging persistent ka sa panalangin, sa paglilingkod sa Panginoon, may magagawa ang Diyos, mga kapatid. Pwede niyang hawiin ang lahat upang ikaw ay makaipo sa laylayan ng Panginoon. Praise God, upang ikaw ay gumaling instantly, totally, hallelujah. At ibigay ng Diyos kung ano ang iyong kahilingan. So continue in prayer, mga kapatid. Huwag tayong manghimagod. That's persistence, nagpapatuloy. Okay. Praise God. Purihin ang Panginoon. So how? Hindi ko na pakakatagalin ng mga pagkakataon. Dahil napakainam na samantalahin ng mga pagkakataon. Tinuruan na tayo kung paano manalangin sa Panginoon. Maging sa panahon ni Jesus ay nagsabi siya kung paano manalangin, di ba? Matthew chapter 6, andyan yan. Mabasa ninyo sa chapter na yan kung paano manalangin. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as on earth as it is in heaven. Di ba? Forgive us for our trespasses. Babasahin nyo na yan. Para, hindi ko na babasahin, pero I believe nabasa ninyo na yan, mga kapatid. Yan ang iniwan ng Panginoon na pattern na panalangin. Panalangin na hindi pa ulit-ulit. Amen? Panalangin, pag ikaw manalangin, sabi niya, pumasok ka sa iyong kwarto, in secret, at mayroong Diyos sa secret na mag-reward sa iyong mga panalangin. Didinig sa iyong panalangin. So ganito ang panalangin. Our Father in heaven, hallowed be thy name. So kinikilala mo ang ating Diyos na siya nga, banal na Diyos, anumang katangian ng Panginoon. Hallowed be thy name, O God. Amen. Ang pagsamba, hindi mawawala sa ating Diyos.
sa pananalangin. Hindi basta hingi na lang ng hingi sa Panginoon. Hingi ng tawad. Kailangan mo munang sumamba, kilalanin na mayroong Diyos na tapat, dakila, banal. Hallelujah! Mayroong Diyos na nararapat sambahin at purihin. Luwalhatin dahil siya'y mabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. So tinuturuan na tayo kung paano manalangin. In the first place, hindi talaga tayo marunong manalangin sa Panginoon. Amen? Sinong magsasabing totoo yan? Yes, hindi tayo marunong manalangin, pero merong Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Yung mga hibik na hindi maipaliwanag, merong Espiritu na nag-guide sa atin. Dahil ipinadala niya na ang Espiritu sa atin, mga batid. Amen? Hallelujah. Ipinadala niya ang Espiritu ng anak ng Diyos sa atin. Upang manalangin. Mamaya ay mababasa natin yan. Okay. Ang oras ay hindi magpapaintulot. So, punta tayo. How do we persist in prayer? Or how to be persistent in prayer? So, buksan natin in Ephesians chapter 6. Dahil ang oras ay hindi magpapaintulot at ating lagpasan ng ilan, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Let's say, praise the Lord. Praise God. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Kaya mamaya ay manalangin tayo, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos na manalangin sa Espiritu ang bawat isa sa atin. Amen. Ephesians chapter 6, verse 18. Sabi rito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. How to be persistent in prayer. So, dito makikita natin ang sabi ni Pablo, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So it's a prayer, praying in the Holy Ghost. Persistent in prayer, it is a prayer, praying in the Holy Ghost. Amen. So yun ang pinapakita ni Pablo rito, mga kapatid, na napakainam. I believe ang isang prayer ay hindi lang ito sabihin na natin. Dahil kung yung titignan sa chapter na ito, ay ito'y kasama sa mga weapons of our warfare. Warfare, di ba? Sa ating pakikipagbaka sa mga kahanginan, di ba? All the principalities ng mga kahanginan dyan, di ba? Yan ang ating kalaban, mga patid. Kaya huwag kayong padaya, huwag tayong pa-banjing-banjing dahil ang kaaway ay nariyan lagi. For we wrestle not, verse 12, hindi tayo nakikipagbaka sa laman at dugo, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So yan ang ating kalagayan, mga kapatid. Kaya napakainam ng isang persistent na prayer o pananalangin sa Espiritu sa ating panahon upang mapagtagumpayan natin ang kaaway sa ating panahon. I believe ang pananalangin ay isa ito sa dapat natin isakbat na ating armor sa ating pananampalataya, sa ating kalagayan bilang mga soldiers ng ating Panginoon sa pakipagbaka sa mga espiritu sa kahanginan. Kailangan lagi natin ang prayer. Hindi lang basta prayer, kundi praying in the Holy Ghost, in the Spirit of God. Yan ang kailangan natin sa panahong ito, mga kapatid. Amen. Praying always with all prayer and supplication. Alam natin na tayo'y binigyan ng Espiritu ng Diyos, hindi sa ikatatakot, di ba? We are not given the spirit of fear, but of power, of love, of sound mind, sabi ni Pablo kay Timothy. Amen? Yan ang binigay ng Diyos na Espiritu sa atin, sound mind. And that's why pag nanalangin tayo, hindi malirip ng mga panalangin. Amen?
na ginagawa ng Espiritu sa atin. So we receive the power when the Holy Ghost is come unto us. And that's why, pag tayo nanalangin, naiintindihan natin, sabi ni Pablo, at nanalangin tayo, hindi lang basta panalangin, kundi sa mamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Dahil sabi ko sa inyo kanina, hindi talaga tayo marunong manalangin. Pero tinuruan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon kung paano manalangin. Romans chapter 8, verse 26 and 27, makikita natin dyan. Sa Romans chapter, okay, tignan ko lang aking chat down. 8, verse 15, makikita natin dyan. Sabi rito, basahin natin saglit. Okay, what's the time? Romans chapter 8, verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby ye cry, Abba, Father. Amen. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So pinadala ng Panginoon ang spirito ng adoption, that's why we cry, Abba, Father. Dahil yung Espiritu na nakay Kristo, dahil siya'y may Ama sa langit, yun yung binigay sa atin by adoption. That's why we cry, Abba, Father. Amen? We are sons and daughters of God. At meron na tayong Ama sa langit na mabuti at nakakaalam ng ating mga pangangailangan. So verse 26, likewise the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. Diba? Hindi talaga tayo marunong manalangin. Amen? Dati, ang mga panalangin natin ay mga paulit-ulit. Diba? Pagluhod, at may mga, diba? May mga botones pa yan. Sino ang nakaranas niyan? Yung isa-isahin mo, napakarami yun, botones. Then, paulit-ulit na mga panalangin. Praise God. Tradition. Hindi talaga tayo marunong. Akala natin yun na yung tamang panalangin noon. Yung mga natutunan natin sa ating mga ninuno, sa nalakagisnan natin mga relihiyon, yung mga pagluhod sa rebulto, then mga paulit-ulit, then may mga intercession pa, meron pa dapat, di ba? Ipanalangin mo kami. Di ba? May mga ganun pa, mga kapatid. Nanalangin sa mga rebulto. Akala natin totoo na yun. Mga kapatid, pero hindi pala yun ang tamang panalangin. Nagturo na ang Panginoon ng tamang panalangin. Ayaw niya ng mga paulit-ulit na panalangin. Gusto niya yung panalangin sa Espiritu. Hallelujah. Yung mga bagay na hindi, sabi rito, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Hallelujah. Amen. So, mayroong spirito na, di ba, nag-intercede sa atin dahil talagang hindi tayo marunong manalangin. Amen. Praise God. Sino na nakaranas ng panalangin ganito, mga kapatid? Na isa namamangha tayo, hindi natin alam na ang Panginoon na palang nangungusap sa atin. Hindi natin alam dati kung paano manalangin. Praise God. Hallelujah. Meron palang Espiritu ng Diyos na tumutulong sa atin kung anong mga bagay ang dapat nating ipanalangin with groanings. Mga kapatid, may paghibik. Amen. Hindi lang basta panalangin. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. So ito yung makikita ko kung paano manalangin ang isang persistent na panalangin, mga kapatid. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na siya ang manguna para sa ating mga panalangin. Siya ang mag-lead sa ating mga panalangin. Siya ang mag-lead, magpaisip sa atin ng mga bagay na dapat natin idalangin. Then we groan. Dahil yan yung Spirit ng Panginoon na nasa atin. Crying, Abba, Father. Amen. Meron tayong Ama sa langit. That's the spirit of adoption, mga kapatid. Amen. Minsan nanalangin tayo, mga kapatid, at hindi tayo tumatanggap dahil we miss something. We miss something. Baka we miss natin, hindi pala panalangin talaga sa Espiritu ng Panginoon. Sabi nga sa James chapter 4, verse 3, ye ask and receive not because ye ask amiss.
that ye may consume it upon your lust. I believe pag ang Espiritu ng Diyos ay nangusap sa atin para manalangin with groanings, hindi tayo i-direct o di ba? Hindi tayo i-lead sa isang kalagayan na hihingi tayo para lang sa sarili natin, sa ating lust, para lang matugunan ang ating mga pangailangan, matugunan yung kailangan natin, di ba? Yung ating laman, matugunan. Hindi po ganoon ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Hindi niya tayo i-lead sa mga bagay na ikasasama natin. That's why minsan we ask amiss sa ating mga panalangin. Hindi natin natatanggap ang ating mga panalangin dahil may mga panalangin tayo, hingi na naman tayo ng hingi sa Panginoon, pero gagamitin pala natin sa ating mga pansariling, mga layaw sa ating mga laman. That's why hindi binibigay ng ating Panginoon. So, nalalaman ng Diyos. I believe hindi ganun mag-lead ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Pag nag-lead ang Espiritu ng Diyos sa panalangin, laging itong may concern sa mga pangangailangan ng iba. Hallelujah! That's why it's grown. Nakikita niya mga pangangailangan. Ang kabulukan, maging ang mga panahon, nakikita niya ang kabulukan ng mga panahon, ng mga bagay. That's why it's groaning. Maging mga linikha, it's groaning. That's the Spirit of God, mga kapatid, sa ating mga puso na nag-lead. At yan ang ating kailangan sa pananalangin, mga kapatid, na leading by the Spirit of God na pananalangin. That's the persistent na pananalangin sa Panginoon sa mga sandaling ito. Okay? Balik tayo sa Ephesians chapter 6 at tayo magtatapos. Hindi ko na pakahabain ito, mga kapatid, dahil ang oras ay hindi magpapaintulog. So, yan ang isa sa mga bagay na dapat nating makita. How to be persistent in prayer? Kailangan natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Hindi lang basta manalangin, kundi hingin natin ang leading ng Espiritu ng Diyos na siyang mag-lead sa ating mga panalangin. So, ay siya na mag-lead, siya na magsasabi kung anong mga bagay dahil nadidiscern niya ang mga pangangailangan, alam niya kung anong mga bagay na dapat natin ibuka sa ating mga labi, mula sa ating mga puso. Nakikita niya ang mga pangangailangan natin, nakikita niya, siya ang higit na nakakaalam ng ating mga pangangailangan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, which is and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. So, napakahalaga rin ito, mga kapatid, na ating makikita na yung pananalangin na may persistence ay mayroong perseverance sa pananalangin at nagbabantay kung ano mga bagay na nangyayari. Alam niya kung ano mga bagay na nangyayari sa panahon. Hindi siya tulog. Ibig sabihin, hindi siya ignorante. Alam niya ang mga nangyayari. Amen? He is watching with all perseverance. May pagsisikap, mga batid. Hallelujah! Hindi lang basta gising, kundi talagang may pagsisikap, nalalaman niya. Amen, nadidiscern niya kung anong mga bagay na mga pangangailangan na dapat ipanalangin. Hallelujah! That's why mayroong pag-ibig, mayroong supplication at panalangin sa lahat ng mga banal. Yan yung pananalangin. Pangalawa, mga kapatid, na persistent in prayer ay kailangan, di ba, leading time, may perseverance na nagbabantay. Hallelujah! At mayroong pag-ibig sa lahat ng mga believers. At yan ang ginagawa ni Pablo, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, di ba, sa baba, na ako'y inyong ipanalangin din. Sabi niya rito, sa verse 19, and for me, that the utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. You see?
So, kailangan talaga natin manalangin sa mga manggagawa. Kailangan ninyo. Sa isa't isa, kailangan yung manalangin sa isa't isa. Andyan pa ba kayo, mapatid, para manalangin sa bawat isa? Purihin ang Panginoon, mapatid. So, yan. Diyan natin makikita ngayon ang ating kalagayan. Hallelujah, sa mga sandaling ito. So, alam ng Diyos ang ating kalagayan. Alam niya ang ating kailangan sa ating panahon. So, we must pray persistently. Hindi napipigilan, magpatuloy lamang. Pray without ceasing, sabi ni Pablo. Amen? Pray without ceasing. Paano ba manalangin ng walang patid, sabi ni Pablo? Hindi naman yung kada, di ba? Kada akyat mo ng jeep, manalangin. Kada punta mo ng CR, manalangin. Wala naman leading ang Espiritu ng Panginoon. I believe, pag nag-lead ang Espiritu ng Diyos ay nasa tamang panahon, nasa tamang lugar. Amen. I believe, bibigyan ka ng napakainam na lugar, tahimik na lugar, secret na lugar. Pag nag-lead ang Espiritu ng Diyos, yan ang Espiritu ng Diyos. Kung inyong naranasan, samantalahin nyo. Kapatid, pag inuudyok ng Espiritu ng Diyos, pag sinabing umupo ka muna, manalangin. Manalangin ka sa Panginoon. Huwag mong pabayaan. Continue in prayer. Humibig, pansamantala. I believe meron kayong karanasan yan. Sana ang Espiritu ng Diyos ay naglilid sa atin para manalangin sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Okay? So, I pray na ganito ang ating maging kalagayan sa panahong ito, mga kapatid. Watch and pray, sabi nga ng Panginoon, that ye may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Matthew chapter 26, verse 41. Amen. Take heed, watch and pray, for ye know not when the time is. So, napakalaga ng magbabantay, take heed, magbantay tayo dahil di natin talaga alam kung kailan babalik ang Panginoon. But thank God, there is a Spirit of God na naglilid sa atin para turuan tayo kung ano ang mga bagay na dapat nating ipanalangin. Persistent in prayer. Okay, hindi ko nabubuksan ang aking ibang mga notes pa dahil ang oras ay hindi na magpapahintulot. Palain tayo lahat ng Panginoon, mga kapatid. Nawa ito ang ating maging kalagayan sa huling panahong ito. Amen. Magpatuloy lamang sa panalangin, huwag papipigil sa mga paghahadlang ng kaaway. I pray, hallelujah, na ang Diyos pa ang patuloy na mag-lead sa atin. Hallelujah, at patuloy pang magbangon ng Diyos ng mga prayer warriors sa ating panahon. Amen. Hindi man tayo, pero napakahalaga mga kapatid na mayroong mga prayer warriors. Napakahalaga ang ganitong mga pagkakatipon, mga kapatid. Isa yan sa napakainam na tignan, isa yan sa isang makapangyarihan, mga kapatid, na paraan ng Diyos upang siya ay duminig sa ating mga panalangin. Pag tayo nagkakaisa sa pananalangin, kung sa gabing ito mayroon tayong kahilingan, kung tayo magkakaisa lahat, marubdob with supplication, groaning sa Panginoon, I believe mayroong Diyos na makikinig sa ating mga panalangin. Amen. Mga kapatid, napakahalaga ang ganitong mga pagkakatipon. So God bless you all. I pray na mga pagtuturong ito, mga kapatid, sa ating mga buhay, sa ating panahon ay gawin natin as the leading of all, ng ating Panginoon sa ating mga buhay. God bless you all. Tayo manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Ama, isang pinagpalang gabi ang iyong ibinigay sa amin sa gabing ito, na napakainam, pinupuri ka namin na pinasalamatan, O Diyos. Ikaw ay dakila, napakabuti mo. Ikaw ay Diyos na patuloy na naglilid sa amin, nagtuturo sa amin, hallelujah. Patuloy na sumasakop sa amin, hallelujah. At patuloy, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng desire upang patuloy pang matuto at makilala kung ano ang iyong kalooban. Purihin ka naming Ama sa langit na mabuti sa lahat. Ikaw lamang mabuti, Panginoon. Hallelujah. Nakikita mo ang aming mga pangailangan. Nakikita mo ang kailangan ng iyong iglesia. Nakikita mo ang kailangan ng bawat individual. Bawat mamanggagawa mo, nakikita mo ang kanilang kailangan.
ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga personal na mga pangangailangan, personal na buhay, personal na ang kanilang mga pamilya, ang bawat pamilyang narito. Hallelujah! Ang mga unbelievers na mga pamilya, mga panalangin sa mga karamdaman. Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng ito. Ayan mo naming iparating sa iyo ang lahat ng ito at huwag kaming manghinawa at tumigil, Panginoon, kundi magkaroon kami ng isang spirito ng perseverance, hallelujah, at hindi nagpapapigil sa anumang mga sitwasyon, kundi nagpapatuloy dahil alam namin siya ay dumirinig na Diyos sa mga panalangin. Hallelujah, siya ay Diyos, hallelujah, na nakikinig ng aming mga panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Napakaraming mga talata, napakaraming mga isinulat mo sa banal na kasulatan na ikaw ay duminig sa mga panalangin at mga daing ng iyong mga anak. Totoo na ikaw ay nakikinig, O Diyos, ng mga panalangin. That's why hindi kami manghihimagod, nalalapit sa iyo sa aming mga panalangin at mga daing. Nalalaman mong lahat ng ito, Diyos. That's why, Lord, kung mahari, kailangan namin i-request at malaman ng bawat isa, ipananalangin namin at itataas namin sa iyong luklukan ng awa ang lahat ng ito, Diyos. Panginoon, kasihan mo nawa ang lahat ng ito. Bless your word in our hearts, O God. Panginoon, napakaraming bagay na hindi ko nabanggit, Panginoong Diyos. Pero ikaw ang nakakaalam. Napakayaman ng iyong mga salita, O Diyos, tungkol sa pananalangin. Ibigay mo na nga sa iyong mga banal ang mga bagay na ito sa mga pagkakataon pa na darating o sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pagbulay-bulay, Panginoon. Nakaparaming mga paraan upang ikaw ay mangusap sa buhay namin. Upang ang leading mo, Lord, hallelujah, magpatuloy. Upang yung damdamin, hallelujah, ng perseverance, ng persistent, na nagliliyab, nag-umapaw. Hallelujah, quench not the spirit. Hallelujah. Panginoon, wag nawang itong mapugnaw o mahadlangan ng mga bagay yung naghaapoy sa aming mga puso upang manalangin sa iyo, Diyos. Ama, iparamdam mo ito sa bawat isa. Panginoon, marami kaming kailangan. Kailangan namin ang bawat isa. Kailangan namin ang panalangin ng bawat isa. Panginoon, mahalaga ang bawat isa sa amin. Kailangan namin magbuka ng panalangin sa iyo, Diyos. Dahil with all the saints, maging si Pablo, Panginoon, napakarami niyang panalangin sa mga banal, sa mga pangangailangan. O Diyos, iparating mo nawa ang ganitong kalagayan sa iyong iglesia. Panginoon, salamat sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos. Dinggin mo mga panalangin ng iyong mga anak. Hindi po kami titigil dahil ikaw ay Diyos na matuwid na aming nakilala. Amang mabuti na nagkakaloob ng mga buting bagay. To God all be the glory and honor and thanksgiving and praise and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Let's say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's sing this song, He is able, He is able. Amen. Siya ba ay may kakayahan, makapatid upang ipagkaloob ang ating mga panalangin. Lumapit tayo sa Panginoon sa gabing ito at ipagkatiwala sa Panginoon. Hallelujah. He is able, more than able, to accomplish what concerns me today. He is able. God bless, Brother Mike. More than able to handle anything that comes my way. He is able, more than able to do much more than I could ever dream.
Amen. Hallelujah. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang mga salita. Hallelujah. Na isa pa tayo tinuruan na maging persistent in prayer. Amen. Hallelujah. Na tayo tinuruan na magtiis, mag-endure. Hallelujah. Bagamat tayo yung malapit sa Panginoon na nanalangin na minsan tayo hindi nakakatanggap ng sagot sa panalangin, ngunit tinuturuan tayo na magtiis. Hallelujah. Hanggang sa makamit natin, hallelujah, kung ano ang ating mga pinapanalangin. Hallelujah. Kung maalala nyo, gaya na sinabi sa banal na kasulatan, hallelujah, na persistent widow na yon, hallelujah, ay nagnanais na magkamit, hallelujah, ng katarungan sa kanya, sa kanyang kaalit, hallelujah. Ngunit, hallelujah, ito yung nag-example sa atin, hallelujah, na araw at gabi, hallelujah, kung paano ginagawa ng persistent widow na yon, na araw at gabi, lumalapit sa judge na yon, ay minsan pa ito ay naglalarawan, hallelujah. Kung tayo man ay araw at gabi, lumalapit sa Panginoon, hallelujah, sabi sa last verse na yon, ay tayo ay hindi pa hihindihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi tayo bibiguin sa ating mga panalangin. Hallelujah. Kung tayo lamang ay magpapatihanod lamang sa Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kung maalala nyo, sinabi sa Matthew chapter 7, verse 7 and 8, hallelujah, ask, seek, and knock. Amen. Hallelujah. Tayo lang magtanong sa Panginoon, mag-seek at kumatok. Hallelujah. At tayo hallelujah, He is graciously, hallelujah, na tayo sasagutin sa ating mga panalangin, hallelujah. Misa pa palakpakan natin ang Panginoon, hallelujah. At misa pa tayo dadako, hallelujah, sa isang part ng ating gawain sa pagbabasa ng mga request prayer. Meron po ba nagpaabot? Marahil wala, ay tayo manalangin, hallelujah. Ating isama sa panalangin mga nabanggit kanina, hallelujah, ating kapatid Bar Hill, ang ating mahal na pastor na nasa ibang dako para sa isang gawain, hallelujah, at mga pangyayari sa loob ng iglesia, hallelujah, sama-sama natin idulog sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa pa, ini-invite ko bawat sa pagtayo, hallelujah. Bago tayo manalangin, ating awitin nagsasabing, I know the Lord will make a way. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Isa pa, ating sambahin ng Panginoon sa mga sandaling ito, na merong gagawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Amen. Sa ating mga paghibig, hallelujah. Oh, hallelujah, purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Next verse, hallelujah, ating uwitin, hallelujah. I know the Lord will answer all my prayers.
will answer all my prayers. So minsan pa, I know the Lord will answer all my prayers. I know the Lord will answer all my prayer. Ating panghawakan to mga kapatid. Hallelujah. I know the Lord will answer all my prayers. Amen, amen, hallelujah. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayer. Oh, for the last time, hallelujah, ating awitin, ating samahin ang Panginoon sa gabing ito, hallelujah. I know the Lord will answer all my prayer. Oh, hallelujah, ating panghawakan, hallelujah, ang kanyang pangako, hallelujah. The Lord will answer all my prayer. Amen, amen, hallelujah. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayer. If I live, hallelujah, if I live a holy life, hallelujah. Oh, if I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. Amen, hallelujah. Ating palampakan ang Panginoon, hallelujah. Oh, you're worthy to be praised. Hallelujah. Oh, you're worthy to be praised. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na pinagkaloob sa amin. Hallelujah. Na matutong maging persistent in prayer. Hallelujah. Sa mga huling araw na ito, hallelujah, na nararapat namin gawin. Salamat sa iyong pagpapaalala, Panginoon. Hallelujah. Dahil minsan kami sa aming sarili nakakalimot na sa panalangin. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala. Hallelujah. Dahil ikaw, hallelujah, ang siyang umaabot sa amin. Hallelujah. Bagamat kami nagkukulang sa panalangin. Hallelujah. Minsan hindi kami nananalangin ng tahimtim. Hallelujah. Ngunit ikaw ay tapat sa aming buhay. Hallelujah. Hindi mo kami pinababayaan. Hallelujah. Sa mga sandaling ito, hallelujah. Bagamat kami nagkukulang, Panginoon, hallelujah, nandiyan ang iyong kamay, hallelujah, na umaabot sa aming mga pangangailangan, hallelujah. O kaya salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala sa amin, hallelujah, na gaya ng persistent widow, hallelujah, araw at gabi, Panginoon, isang magandang example sa amin, hallelujah, na gawin ito, hallelujah, dahil nararapat to, Panginoon, hallelujah, sa iyong kapurihan, hallelujah, sa iyong kaluhatian, Panginoon, hallelujah, ng iyong pangalan, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Oh, hallelujah. Bagamat siya ay nag-i-endure, hallelujah. Bagamat kami, Panginoon, hallelujah, ay nag-i-endure din na aming mga pinagdaraanan, hallelujah, patungkol sa pinansyal, patungkol sa pamilya, o sa anumang problema, Panginoon, sa kalusugan, hallelujah. Ngunit ikaw, Panginoon, hallelujah, ang nandyan, hallelujah, umaabot sa amin, hallelujah, na gaya ng iyong pangako, hallelujah, na hindi mo kami pahihindian, hallelujah, hindi mo kami pagkukulangin, hallelujah, sa aming mga pangangailangan, hallelujah. Pagamat nararanasan namin ng mga ganitong pagsubok, hallelujah, ay hallelujah, narito hindi kami nagkukulang sa pananampalataya, hallelujah. O salamat, hallelujah. Sabi ng iyong mga salita, makakasumpong kaya ako ng pananampalataya sa kalagitnaan. Ngunit hallelujah, salamat, Panginoon, tinuruan mo kami pananampalataya, hallelujah, na Panginoon, kung ano man aming idadalangin, hallelujah, ay aming kakamtin, hallelujah. O salamat sa iyong pananampalataya, hallelujah, na pinagkaloob sa amin, sa kalagitnaan na ito, Panginoon. Oh, glory to God, hallelujah.
Kaya sa mga sandali ito, Panginoon, kami mananalangin, hallelujah. Aming ihibik, hallelujah. Aming dadalangin, aming mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, hallelujah. Ang aming Brother Hill, hallelujah, na narito, Panginoon, hallelujah, na nakasama namin tuwing Sunday, Panginoon, na nakikita namin na mahina na ang katawan, ngunit sa kanyang pagkatao, loob, hallelujah, sa kanyang espiritu, ay nakikita namin ang kalakasan sa kanyang buhay, hallelujah. Bagamat hindi siya makapag-express physically, hallelujah, ngunit nakikita namin, Panginoon, hallelujah, na siya ay yung pinalalakas sa kanyang pagkataong loob, hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, amin tinataas siya sa iyo, Panginoon. Kung meron ka pang plano, hallelujah, sa kanyang buhay, hallelujah, maging patotoo sa iyo, Panginoon, hallelujah. Maging patotoo sa bawat isa, hallelujah, ay palakasin mo pa siya, Panginoon, hallelujah. Bigyan mo pa siya ng kalakasan sa kanyang katawan, Panginoon. At may paglingkod niya ang kanyang buhay para sa iyong kapurihan, hallelujah. Oh, glory to God. Amin tinataas sa iyo ang mga bagay na ito, hallelujah. Dahil ikaw amin dakilang magagamot, hallelujah, na nagpapagaling ng karamdaman ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, sa mga sandali ito, hallelujah, kami lumalapit with the Spirit, Panginoon, hallelujah. At salamat sa iyong pagtuturo, hallelujah, dahil hindi na kami basta-basta mananalangin, humihingi, kundi, Panginoon, kami mananalangin sa Espiritu at katotohanan, hallelujah. O, salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Maging aming Pastor Jake na nasa dako ng probinsya, Panginoon, hallelujah. Bless mo siya, Panginoon. Magamit siya maging alulod ng iyong pagpapala sa mga gawain doon, sa mga darating na gawain, Panginoon. Bless mo siya, Panginoon. Maging mga magagawa, Panginoon, hallelujah, na nakakasama niya roon, hallelujah, ay bless mo sila. Bisan pa, maging pagpapala sila, hallelujah, ng mga salita, Panginoon, na kanilang iahayag sa mga iglesia doon, hallelujah. Kaya bisan pa, aming itinataas sa mga bagay nito, hallelujah, maging sa loob na iglesia, hallelujah, hindi lingid sa iyo, Panginoon, ng mga pangyayari, hallelujah, na sa iba't ibang iglesia, Panginoon, ngunit, hallelujah, aming tinataas sa iyo mga bagay na ito, hallelujah, dahil walang imposible sa iyo, hallelujah. Ikaw ang Diyos ng kaayusan, hallelujah. Kaya ayusin mo ang mga bagay na ito, hallelujah, sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya minsan pa, hallelujah, tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Kung kailangan mga dapat patawarin, hallelujah, mga dapat bigyan ng kapatawaran, hallelujah, ay minsan pa, ikaw, Panginoon, hallelujah, ang magbuklod sa mga bagay na ito, hallelujah. Kung paano, Panginoon, na ikaw napapatigas ng puso, hallelujah, ay ikaw rin ang nagpapalambot, hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, tinataas namin sila sa iyo, Panginoon, sa takdang panahon, hallelujah, na ikaw ang minsan pa magbibigay ng kapayapaan sa mga bagay na ito, Panginoon. At kami magkasama-sama muli sa isang fellowship, hallelujah, na walang gulo, hallelujah, na walang hallelujah, na hindi na papansinan, hallelujah, kundi, hallelujah, ikaw, Panginoon, hallelujah, ang siyang mag-asaayos lahat ng mga bagay na ito, hallelujah. Kaya minsan pa kung ano man ang mga bagay, hallelujah, na hindi nabanggit ng mga kapatid, hallelujah, nakakadalangin nila sa kanilang mga puso, hallelujah, iyong katagpuin, hallelujah. Bagamat ito ay patungkol sa kalusugan, sa pinansyal, hallelujah, at sa kung anumang mga bagay, Panginoon, ay minsan pa, dalangin din namin, Panginoon, hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang siyang mag-bless sa mga panalangin na ito, Panginoon. Bagamat di nila nabanggit, hallelujah, ay ikaw, Panginoon, na mag-bless sa kanila, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa gabing ito, hallelujah, bagamat unexpected, Panginoon, na ako'y magamit sa pag-MC, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon, na may plano lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Wala nagkataon, Panginoon, hallelujah. Ngunit sa iyo pa rin ang kapurihan at pasasalamat, Panginoon, dahil meron kang mga ginagamit, hallelujah, sa mga huling araw na ito, hallelujah, at nagbabangon, hallelujah, ng mga kalalakihan, minsan pa para magamit sa iyong kalwatian. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, hallelujah, maging baon sa amin ito, hallelujah, maitanim sa aming mga puso, hallelujah, na maging persistent sa lahat ng bagay, lalo na sa pananalangin, Panginoon, hallelujah. Kaya, Lord, minsan pa, bless mo about sa Panginoon, ingatan kami sa pag-uwi, Panginoon, hallelujah.
At maging pagpapala, Panginoon, ang aming kapatid, Barberis Joy, sa mga kapatiran, Panginoon. Salamat, Panginoon. At meron kang mga binabangon na kalalakihan, hallelujah, na nagtuturo, Panginoon, na para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya bless mo ang mga manggagawa namin, Panginoon, na narito, nagpapagal, nagtitiis, Panginoon, para sa mga kaluluwa. At ikaw, Panginoon, ang mga nakakaalam ng kanilang mga puso at ang mga ganti, Panginoon, sa kanilang mga pagpapagal, Panginoon. Kaya bless mo sila, mga karamdaman, Panginoon, hallelujah, namin mga kalalakihan din. Bless mo sila, Panginoon, ang kanilang kagalingan. At ikaw, Panginoon, minsan pa magbangon sa kanila at magamit sila sa mga susunod na mga pagkakataon. Kaya minsan pa, Panginoon, aming nga pinagkakatiwala sa iyo lahat ng mga bagay na ito. Ingatan kami sa pag-uwi at kami sa pansamantalang mag-iwalay. At aming baon-baon ang iyong mensahe, Panginoon, ang mga inspirasyon, Panginoon, na nagmula sa iyo na iyong pinahayag sa amin. Kaya minsan pa, lahat ng ito ay pinagkakatiwala sa iyo. Sa iyo mo, ikapurihan, dakila, pasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah.